Wave, wave, wave. Kaway, 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 kaway. Kaway, 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 kaway. Kaway, kaway. Kaway, 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 kaway. Gwapo kayo, Media. Oh, siyempre. Gwapo kayo, gwapo. Kaway-kaway kayo dyan. Oh, may drone. Nasaan? Saan ang drone? Saan naman ang drone na to? Nandito. Human drone pala to, human drone. Fuji. Human drone daw, human drone. For today marks our crossover, a divine transition from where we are to where God is. We have Ignite Macon! Forward, forward. Lead by Pastor Dave and Pastor Amel. Okay, kaway-kaway kayo dyan, Pastoran! Pastor! We have Ignite Takuman to be lead by Pastor Dan. Ignite Caloocan by Pastor Alex Mary. Ignite Caloocan by Pastor Alex Mary. Also have Ignite Jimmy and Jenny. Lead by Pastor Ruby Javier. Yeah! 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 By Pastor Dennis and Juan. Uy, We have coming from Visayas, we have Ignite Northern Samar, lead by Pastor Crispin. At magpapahuli pa ang taga Mindanao. babati mo. We have Ignite Agusan, lead by Pastora Jessica. We have Ignite Bakulit, Forward, forward, forward. lead by Pastor Joel Ito. Ignite Punawan, lead by Pastor Jeff and wife Juana Mala. We have Ignite Katil, lead by Pastor Menem Toro. Ignite Carmen, lead by Pastor Leo. Ha? Kaway, kaway sa drone. Kaway sa drone. So, ang dami rin to Ignite Marayan, lead by Pastor Joel Ito. Kaway sa drone, kaway. Export ng Tagalagayan. We have Ignite Mintal, lead by Pastor Jerez Moralo. We have Ignite Surigao, Ha? lead
Oh, bakit dalawa sila? Oh. Now let us all welcome the Ignite Spiritual Advisor coming from Singapore. We have Pastor Ray Solano. And our guest coming from the CGCF Dubai. We have Pastor Dominic Mendoza. And our Ignite Legal Counsel. Laway po! Energy talaga, Pastor. Video po, video. Kaway po, Pastor. Dito naman yung drone. Nandito yung drone! Dito, dali! Today in prayer, may I call in Pastor Pastor, kaway po, Pastor. Kaya na ito, kay bata po. Kaya. Kaya po! Kaperay. Drone. Sana? Drone yan pero hindi yan Iran drone. Dali na! Galing yan. Ay pa. Last na. Daming gwardiya. Oh, siyempre. Baka kidnapin. Pastor, kaway po. Ano po? Pastor. Welcome to Ignite, Pastor. Ito po ay magbigay sa amin, Panginoon, ng kalinawan sa aming isipan, Panginoon. Sa bawat, Panginoon, salita mo, Panginoon, na lumalabas sa bibig ng iyong mga sinugo, Ama, ito ay magbigay sa amin ng Panginoon, pangangaral upang kami, Panginoon, ay mangaral, pagpatuloy ang iyong sinimulan dito sa ibabaw ng lupang ito, Panginoon. Upang i-conquer namin, Panginoon, i-govern namin, Panginoon, ang sanlibutan o Diyos, upang ang iyong pagbabalik, Ama, ay matuloy na. Kaya, Ama, salamat muli, Panginoon, sa iyong gabay, salamat sa iyong Banal na Espiritu, sa bawat, Panginoon, salita mo, O Diyos, ito ay prismana na lalabas sa kanilang mga bibig. Now, word, Panginoon, na kailangan namin sa pang-araw-araw namin na buhay, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos, sa iyong presensya sa mga ginagamit mo, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbasbas, magbigay, Panginoon, ng mga bagong revelation, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Upang kami din, Panginoon, natatanggap ay hindi kaming talunan na babalik sa aming kanya-kanyang simbahan. Kundi, Panginoon, matatag, malakas, at mayroong pananampalataya na ikaw lamang, O Diyos, ang maitataas sa aming buhay. Kaya salamat po, Ama, sa oras na ito. Bagaman po, Panginoon, pagod ang iba, but Lord, thank you so much for your strength that you have given to us. Thank you for the opportunity, Father God. Malalayo man kami, Panginoon, but Lord, minalapit mo kami, Panginoon, sa isang layunan, Panginoon, upang gampanan ang iyong sinimulan, Panginoon, dito sa ibabaw ng mundo ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa at maging ang mga preacher, Panginoon, na ito po may magbibigay ng prismana. Thank you so much, O God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen.
You may now take your seat. Once again, good morning to everyone! Good morning, Ignite family! Ayan! No, at magandang umaga sa lahat ng mga taga-Luzon! Saan yung mga taga-Luzon? Kaway-kaway! Ayan! Ug maayong buntag sa mga taga-Visayas! Ayan, ang dami! At magpapauli ba? Magpaulahi pa ba ang taga-Mindanao? Madayaw nga adlaw kayo! Hallelujah! Now today, let us welcome this day with gladness and joyful from our hearts. For today, the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Magsadya kita, ingon pa sa mga taga Bisaya. Hallelujah! So at this moment, are you ready? Handa na ba kayo? Ayan. So to set our atmosphere with joy in the presence of God, may I request the Ignite Carmen for their welcoming salvo.
welcoming salvo to all of us. Okay, at hindi nyo nagtatapos na dun lang. We also have their tambourine dancing. A round of applause, please. Alright, mga Yungbuta, good morning everyone. Let's give everyone to stand, come on. It's time to pray, Talagang Forest. Are you happy today? Come on, ask your neighbor. Kapag ganahan siya, tanongin mo siya, okay ka ba ngayon? Are you happy? Let's feel this place. Feel this joy that comes from the Lord. And let's just give the best praise. Let's give the best worship to our Lord right now. Sit down and give Come on, praise the God. Come on, praise. Hey.
pagpapalang bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Adonai may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ang lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, pagpapalang bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Adonai may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ang lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. As long as I'm breathing, I got a reason to praise. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, a praise when I feel it, a praise when I'm told. Want to tell the Lord, a praise is the Lord. He's still in control. Praise is a weapon. It's more than a sound. Praise is a shout that brings everything down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. God is alive. I will keep it praise the Lord. Oh, my What is it there? Praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeating the grave. Our praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives you nobody greater. Praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeating the grave. Our praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives you nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul.
Lord, you're worthy of everything. You're worthy of our praise. You're worthy of our thanksgiving, God. For there's no one like you. No one like you, Lord. Come on, I want you to open your mouth and just give your worship to the Lord. Come on, open your mouth and just worship God. Let us feel this place. We
this song, this reminds me about our humility to the Lord. No, God is the King of Kings, and He is the Lord of Lords. Who are we? Sa Bisaya pa, unsa lang man kita. But we come before the Lord with humility in our hearts today. But Lord, I am nothing without you, Jesus. Above all positions, I don't know, sino sa inyo dito may positions? Above all that we have, the possessions that we have, everything that we have, but the name of Jesus stands above them all. That's why as you worship God today, humble your hearts and just look at it. Look at Jesus, the King of Kings, that He's sitting on the throne right now, and He's looking at your heart. The Lord is looking at your heart today. Marami pong mga tao na nag-worship in their tongue only, but God looks at the heart. As we sing your name, just fill with your heart. Your name is the highest. Your name. Yes, one again, labaw, Lord. Your name stands above all. It stands all thrones and dominion, all powers. Yes, Lord. You stand above them all. Your name stand above them all. Your name is the highest. Your name, come on, is the greatest. Your name, God will move in this place today. Come on, just worship the Jesus and He will move. All throne and dominion, your powers and positions. Your name stands above. Come on, song the name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominion, your power and position. Your name stands above the Lord and the angels cry. Holy, all creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Lord, hear your people sing. Holy, King of Kings, King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. We praise the sa buhay ko, lagi mo narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuwis. One more time, say it again, mga mata. Sa buhay ko lagi mo narito
Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Ilipat sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, sa dakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon, magpakailanman. Let's go! Bukod sa sila pupurihin. Pupurihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Lipat sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Lilipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Let's go! Yes, Lord. Hallelujah. Walang makakapantay sa iyong kadakilaan, Panginoon. You're the great God. No one could compare. No one could measure. You're the great God that we serve. Lord, you deserve everything, the praises and the worship of your people. We love you, Lord. We honor you. We bless your name. In Jesus' name, everybody will say, Amen and amen. I want to witness God is worthy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Pray Tabernacle Church, San Ignacio, for that powerful praise and worship. Glory to God. Hallelujah. At this moment, let us all prepare our hearts and our spiritual ears as we are going to listen to the first speaker today. He is a vessel of God, anointed to bring transformation, revival, and truth. Ignite Conference, Ignite Family, let us all rise. Magsitayo po tayong lahat. And help me welcome the Ignite Spiritual Advisor coming from Singapore. We have Pastor Ray Solano.
Makaupo na po tayong lahat. Yung ginaganon, kinikis-kis na. Ganon. So, pagka po hinipo niyo yung aking kaliwang dibdib, mapipil po niyo yung nakabukol na baterya, nakaganon. Na kung huminto po ang pagtibok ng aking puso, sana hindi sama ako'y nangangaral, yung po yung magpapump ng puso ulit. So, at isa lang po ang naging diferensya. Kalimitan po, pag ako'y nangangaral, hindi ko na po kayang tumayo the whole duration. Kaya po ako nagdala ng bangko. Baka po along the way, hindi ko na kayanin makatayo. Uupo na lang po ako. Pwede po ba? Salamat po. Salamat po. Tunay po na ako'y nagagalak na muli po akong narito at nakasama nyo sa umagang ito. Pupuri po ako dahil sa layo man ng aming pinanggalingan ay narating ko ulit yung Marayag. I just been to Philippines last February, noong January up to February 15. Nung nag-post ako sa Facebook, sabi niya, nasa Pilipinas ka pala ulit. Sabi ko, oo. At marami po ang natutuwa dahil nakita nila akong muling nasa Pilipinas. At natutuwa rin po ako dahil nakasama ko kayong muli. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga po ito, nais kong dalhin sa inyo ang isang tema. Yung pong The True Shepherds of Christ. Ang tunay na pastol ni Kristo. Ito po ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3. Allow me to read to you chapter 5 verse 2 and 3. Sabi po dito sa verse 2, be shepherd of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. Tayo po sandaling yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. For we know that your presence is here with us. Panginoon, let thy will be done and let your glory dawn on us this morning. Hide me behind your cross that you will be the only one who will be known today. Bless us now. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. I'll be speaking to you, particularly sa mga leader ng church. Because our topic is regarding shepherds of Christ. So una, yung pastor, yung mga cell group leader, at yung mga gusto pang maging leader ng church. Hallelujah. May mga ilang pong pastor tayo dito. Pakitaas nga po ang kamay. Oh. Marami din. Yung pong mga nagba-Bible study, pakitaas po ng kamay. Yung mga cell group leader, pakitaas po ng kamay. Kung kayo po ay cell group leader, yan, meron din. Yung pong mga tagasunod lamang, wala kayong ginagawa kundi makinig lamang, umatend lamang, pakitaas po ang kamay. Ayan.
Kayo na ang susunod na mga pastor. Meron po akong nais basahin sa inyo. Ito po ay hinugot ko lang kopya sa isang post sa Facebook ng isang pastor. Ang sabi po niya, kung pwede lang sanang mag-resign ng pastor, magre-resign na ako para makaiwas sa pangungutya, problema, walang respeto sa iyo, pagalitan ka, sisigawan ka, i-discriminate ka dahil wala kang pera. Masakit yata yun ah. Hindi ka pauutangin ng sasakyan dahil pastor ka. Gusto mong kumain at umalis, hindi mo magawa dahil limitado lang ang budget mo. May nakaka-relate po ba sa inyo? Amen. Paparatangan ka, sinasaktan ka sa salita pag ang pastor. Kaya si pastor, magtiis at magpakumbaba at manalangin sa Diyos na pagpalain na ang nasasakupan at ang kanyang pamilya. Tanging sa Diyos umaasa ang pastor. Kaya nga, hindi ako susuko at magre-resign sa high calling ng Diyos sa akin dahil siya ang tumawag sa akin. Isang lament ng isang pastor. Naalala ko po yung storya ng aking isang kaibigan. Sunday morning, ginigising siya ng nanay niya. Anak, bangon na. Sunday ngayon, sisimba tayo. Ikaw na lang, Nay. Tinatamad ako. Hindi po pwede. Kailangan sumama ka sa akin. Mga chismosa naman yung mga nasa church eh. Tapos may mga utang pa, hindi naman mababayad. Huwag na lang, kayo na lang. Anak, planchado na yung iyong damit. Isuot mo na. Huwag na, Nay. Lagi na lang tayong sinisiraan. Sige na, anak. Bumangon ka na. Hindi po pwedeng hindi ka sumama sa akin. Bakit ba, nanay? Eh, ikaw ang pastor namin eh. Mga 46 years na po ako sa paglilingkod sa Diyos. At siguro po, may 3 beses na rin akong nag-quit. Sabi ko, ayoko na. Mahirap po ang magpastor. Ang isang tao ay katumbas ng isang problema o challenge. So pagka may 100 kang tao, 100 problema ang iyong kaharapin. Kaya ako siguro medyo naubos na yung buko. Mahirap po ang magpastor. Hindi nyo lang alam. Malungkot po pagka ikaw ay naandun sa tuktok ng gawain. Sapagkat ikaw ay nag-iisa. Mabuti kung may asawa ka. Eh kung ikay binata o dalaga. Mahirap. Maraming challenges na dumadating sa pastor. Sa mga leader, marami po ang hindi ninyo nakikita na pinagdadaanan ng pastor. Subalit sa awa ng Diyos, nakakalampas pa rin po. Mayaman ang grasya ng Panginoon. Anong sabi dito? One must take care of the sheep.
Kailangang alagaan niya ang kanyang mga tupa. Exercising oversight. Pinangungunahan. Hindi na andun sa malayo na hindi maabot ng membro, kundi kasama ng membro. We are first among equals. Pare-pareho po tayo, nasa unahan lang kami. Ang hirap po nito, nag-resign na ako doon sa pinagpapastoran ko. Akala ko magre-resign na talaga ako. Punta ako sa isang beach, magduyan-duyan na lamang, magpipishing-fishing. Yung pala, yung retirement ng pastor, walang retirement. Retire. Papaltang ka lang ng gulong. Tapos tatakbo ka uli. Akala ko mag-a-abroad na lang ako. Punta ako sa Brazil, punta ako sa New York. Akala ko ganun na lang. Yung pala may involved pa rin ako sa Ignite. Purihin po ang Diyos. Sapagkat ang mga pastor, tulad ng doktor, walang retirement. Habang nasa iyo ang pahid ng Panginoon, patuloy kanyang gagamitin. Patuloy kanyang i-honor. Yun po ang kagandahan. Spiritual oversight. Mga kapatid, sabi po doon, hindi under compulsion. Hindi napipilitan. Hindi kayo tinutulak. Sapagkat ang nasa sayo ay ang tawag ng Diyos. Voluntarily. Hindi ko po alam dito kung mayroong pang nagpapastor ng walang sweldo. Pero ang alam ko po, yung pastor namin sa Singapore, hindi po kumukuha ng sweldo yun. Mga kapatid, mahal niyo po ba ang pastor ninyo? Pinagpe-pray po ba ninyo? Sapagkat ang pastor po ay hindi kayo ang tumawag. Ang tumawag ay ang Diyos. At pumupunta siya sa isang lugar upang mangaral. Voluntaryo. At kapag kayo po ay naging miyembro ng isang church, voluntaryo din kayong naglilingkod. Pare-pareho po kayong naglilingkod. Pastors are servant leader. Kaya nga po tayo nakatingin lamang kay Kristo. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang Diyos na nagpasimula, ang Diyos din ang tatapos. Mga kapatid, italaga lang po natin ang ating buhay sa Diyos. Kahit 10 tayo dumako, kahit ang ulam natin ay toyo na lang, sa langit, mayroong kabayaran ang lahat. Sa langit, mayroong kabayaran ng lahat. So we must take care of our sheep. Aalagaan natin. Nung pong ako'y bagong nagpapastor, meron po akong isang miyembro na lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, kailangan po namin ng pang-upa sa bahay. At yung may-ari ng bahay ay diakono namin. Sabi niya, nahihiya po kami kay Nanay Iling. Baka po pwedeng paluagan niyo po muna kami. Meron po kaming cheque. Sa Tuesday po namin mai-encash. Ngayon pong linggo na ang due date namin ng pagbabayad ng upa. Sabi ko, sige po, pero kailangan po niyong maibalik agad sa akin yung pera dahil
magbe-birthday po yung tatay ko. Yung tatay ko po ay hindi mananampalataya. Gusto ko pong i-bless yung tatay ko. Sige po, huwag po kayo mag-alala. Basta po ma-encash namin yung pera, ay babayaran kagad namin kayo. To make the long story short, pinahiram ko po ng pera. Dumating ang linggo, hindi po sumimba. Dumating ang Martes, wala. Dumating uli ang next Sunday, wala na naman. Karnal po ako dahil sabi ko, ano kayang nangyari doon sa bayan? Hindi ko iniisip yung membro. Sorry, Lord. Sa madalit salita, naantig po ako ng puso. Sabi ko, baka may nangyari. Mabisita nga. Binisita ko po. Pagdating ko doon sa bahay, malungkot na malungkot yung mag-asawa. Sabi niya, Pastor, pasensya na po. Sabi ko, patay. Tumalubog po yung cheque. Hindi po namin kayo mapapayaran. Sabi ko, kumusta kayo? Ito po, hindi pa po kami kumakain. Yung pong bata, hindi pa rin po dumedede. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Meron po akong 15 pesos sa bulsa. Yung pong 15 pesos, medyo malaki na nung bata-bata pa po ako. So makikita po nyo kung kaganap na po ako katanda. So sabi ko, ito po ang 14.50. Bili po nyo ng pagkain, bili po nyo ng gatas ng inyong anak, at yung pong 50 centimos, pantatricycle ko po pabalik. Pasensya na po kayo. Pinag-pray ko po yun. Pagkatapos, umalis na po ako. Nung ako po ay pauwi na sa bahay, sabi ko, Lord, ganito ba talaga ang mag-pastor? Well, ang sweldo ko po noon sa isang buwan ay 37.50. So halos kalahati ng aking sweldo na ibigay ko na. Sabi ko, Lord, kahit po ako wala, yung meron ko lamang magkameron. Ilang panahon pa po ang lumipas. Na-assign na po ako sa Baguio, na-assign na po ako sa Manila. Nabalitaan ko na lang na sila ay pinagpapala ng Diyos sa kanilang bayan. May magandang negosyo at nagtayo na rin sila ng church. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos na sa isang araw siguro nahihiyaman sila sa akin. Nakita nila na dinalaw sila ng isang pastor at na-encourage silang hindi sumuko sa buhay. Pastors, take care of your sheep. Nung nagpapastor po ako ng mga bata-bata pa, nakikita ko ang daming mga batang tirong. Alam niyo ba ang tirong? Yung pasaway. Ang dami. Pero po nyo, ngayon, mga member na ng praise and worship. Sabi ko, ang Diyos lang talaga ang pwedeng magbago sa buhay ng mga miyembro. Ang Diyos lamang. Kaya po, iluhod natin sila sa panalangin. Hindi lamang para ma-bless yung church, pero ma-bless yung buhay nila. Yan po ay isa sa mga layunin at ating tungkulin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lamang po sinasabing take care of their sheep, but sabi doon, according to the will of God. Ayon nga sa kagustuhan ng Panginoon. How? By exercising oversight. Tayo po yung tagapanguna. Tayo po yung kanilang tinatingala.
Kaya pangunahan natin sila. Dapat tayo yung nag-aaral upang mayroon tayong maituro. Hello? Dapat tayo yung uma-attend ng ganitong conference upang tayo mapagpala. Para pagdating natin sa ating simbahan, mayroon tayong ibibigay sa kanila. Mahirap po ang isang pastor na walang ginagawa. Na Sunday lamang naghihintay, magpipreach. Tapos yung preach niya, kinuha pa niya sa Google. Dapat po tayo muna yung mabe-bless bago tayo mag-bless sa iba. Exercising oversight, not under compulsion, hindi lamang napipilitan. Hindi lamang napipilitan. Hallelujah. At sabi po doon, not domineering, but by providing by example. Dapat po tayo ay nagiging ehemplo kung papaano tayo nagpapastor. Sapagkat sila hindi nila nakikita ang Diyos, pero nakikita niya ang lingkod ng Diyos. Marami pong mga simbahan sa Amerika at dito rin sa Pilipinas nagsarado dahil sa karakter ng pastor. Nakakalungkot, pananagutan po natin yan sa harap ng Diyos. Mga kapatid, your attitude towards the ministry is vital because it will make you or break you. Kung nagpapastor ka lang dahil sa pangganansya, magnegosyo ka na lang. Magnegosyo ka na lang. Kung ikaw ay magpapastor ka lang dahil gusto mo'y may impluensya, magpolitiko ka na lang. Magpolitiko ka na lang. Ang gawain ng Diyos ay banal. Palibasa po, nagpapastor ako sa Singapore for 28 years. Marami pong bumibisitang pastor. Sasabihin niya, Pastor, bibisita po ako sa inyo. Tapos mga isang araw po, sa dami ng mga pumupunta, medyo nainis na ako. Sabi ko, magkano po ba ang offering na ini-expect ninyo? Ibibigay ko na lang po. Nakakalungkot dahil yung attitude nila, nakikita ko na hindi bagay sa kanilang ministeryo. Habol lang nila offering. Magpipreach sila dun sa may malaking offering. Nakakalungkot ano po, na sila ay hindi mga pastor, kundi sila ay mga bayarang pastor. Ginagamit lang nila ang simbahan. Tayo po bilang leader had an amazing opportunity to positively impact the lives of many people. A responsibility you should never take for granted. Marami po tayong oportunidad na pwedeng gawin. Ma-impluensyahan. I have hosted 5 presidents already in Singapore. From Gloria to Ramos to Digong. That's influence. That's influence. But I have never taken that to myself. It is just by the glory of God that I was honored. Mga kapatid, ang pagpapastor po at pagiging leader ng iglesia ay hindi madali. In your prayers, you'll say you're quick.
when you get up, there you goes again. May away kayo ng inyong mag-asawa. Tapos may sasabi sa inyo, Pastor, pwede po niyo ba kaming counselan? Kami nga mag-asawa, may away din, magka-counsel pa ako. Parang ironic, ano? Pero hindi. Ang lakas natin ay nanggagaling sa Diyos. We can do all things through Christ who strengthens us. Mga kapatid, sinasaladuhan ko po kayo mga pastor na dito. Tunay po na walang katulad ninyo na tinawag sa panahong ito, kundi kayo. Tulad ni Esther, kayo po ay tinawag ng Diyos para sa panahong ito, para sa lugar na ito, para sa pagkakataong ito. Marami sa atin naggugusto ng malaking simbahan. Sino ba ang ayaw? But don't you know that the mega church model has failed? Meron pong mga 40 million people na nawala sa simbahan. 40 million people na mas malaki pa sa populasyon ng Canada at ilang estado ng Amerika. 40 million! Meron pong policy nga yung tinatawag nating church. Mega churches Yung mga mega churches po ay nagsimula noong mga 1980s. At pagdating ng mga year 2000, meron po 1,600 mega churches sa United States, sa Australia, sa New Zealand. At marami po dito ay mayroong mahigit na 1,000 miyembro. Most of them are baby boomers. At saka po yung mga early Gen X, mga ipinanganak na mga 1946 to 1980. Sila po yung kumarga sa membership ng mga mega churches. There was even a church that gathers 16,000 people per week. Dumating po yung COVID na challenge sa church. In fact, even in the early days, it was found that the longer people stay in a mega church, the less spiritual engaged they become. Pag po sobrang laki na ng inyong isimbahan at the more people stay long, nagkakaroon po sila ng liturgy. Hindi yung liturgy na G, kundi liturgical, yung mabagal na paglago. Hanggang sa sila ay nanlalamig. The bigger the church grow, the fragile it becomes. At sabi po doon, 40% stops attending the mega churches. About 40 million. Kasama po dyan ang Lakewood Church, Mars Hill, na na-dissolve, Saddleback, at saka yung Willow Creek. Yung po yung mga nag-pioneer na marami silang mga tinatawag nilang campuses o outreaches. Pagdating po ng mga 1 linggo, nagsasarado na. Ibinebenta na.
Mega church is not the model that God wants. Okay lang kung palalagoy ng Diyos ang iyong simbahan. Pero sabi nga po nung pumalit kay Yonggi Cho, dun sa pinakamalaking iglesia, single church na may 900,000 people sa ngayon. Ano po ang sikreto nila? Same old-fashioned prayer. Study the word. Ministry. Basic. Walang pagbabago. Old style. Yung pa rin. Hindi yung 5-point sermon na all positive thinking. Sapagkat nung nakita po nila, mababa ang teolohiya ng mga mega churches. Pag kami pumasok na dagok sa kanilang puso, tumatakbo na sila. Nagkakaroon ng trust issue. Merong authenticity crisis. At the rise of the digital and decentralized communities, mas marami na ang nagpupunta na lamang sa online. Minsan sinasama pa nila yung mga nasa online na attendance sa kanilang mga meeting. Tapos naandun yung economic pressure and burnout. So what happened to the 40 million people? Mga kapatid, hindi po tumawag ang Panginoon ng membership. Ang tinawag po ng Panginoon ay disciple. Amen. Hindi palakihan ng miyembro. Hindi pa damihan ng miyembro. Ang tinawag po ng Diyos, make disciples. You shall go out and make disciples. Yun ang sabi, hindi paramihan ng miyembro. Marami po ang fallacy ng mega churches. Andyan yung finances para po ma-maintain ang isang mega church. Kailangan nyo ng maraming pera. At pagka kumunti na ang miyembro, patay na kayo. Every year, nagpapalit kayo ng instrumento. Nagpapalit ng mga sound system. Meron kayong mini-maintain ng inyong mga pasada at saka mga building ninyo. At least you will have about 50 to 80 staff. Lahat swelduhan nyo. Nung nagka-COVID. Kaya yung COVID po, malaking test yun sa church. Wala nang halos umaten. Hindi na nagbibigay sa church. Leadership. Marami po sa mga mega churches nagsarado dahil bumagsak yung leader. Yung mga leaders sa Australia, yung mga leaders kahit sa Pilipinas, marami po ang natukso. Adultery, paggastos ng pondo ng church. So wala pang isang linggo, sarado ang church. Nagbabayad sa bangko. Paano nyo ma-maintain yung finances? Structure. Laging nakatingin lamang sa pastor. Yung pastor lang ang may vision at saka may mission. So pagka nawala yung pastor, wala na rin. Theology, yun yung sinasabi ko kanina. Na napatunayan na mababaw ang teolohiya ng mga miyembro ng mega churches. Na pag may dumating na malaking pagsubok, hindi na nila kayang banggain. Hindi na nila kaya. So anong nangyari dun sa 40 million people? 60% bumalik sa maliliit na iglesia. Meron pong iba na mga 15% hindi na nagsisimba. Pero tinatawag pa nilang Kristiyano sila.
hindi na rin nababasa ng Biblia. Yung iba totally umalis na, nawala na. Nakakalungkot. Hindi po ba? Yung 16,000 na weekly sa Lakewood, ngayon po, pagka naka 8,000 sila, maganda na. Mga kapatid, maganda po ang malaking church. Pero hindi yun ang model na binibigay sa atin ng Panginoon. Kung kayo po ay merong 50 o 100 membro, magpuri na po kayo sa Panginoon. Amen. Doon, kilala nyo ang bawat isa. Kilala nyo ang bawat pamilya. Kilala nyo ang miyembro ng pamilya. Yun po ang isang kagandahan ng maliit na iglesia. Community. Madaling immobilize. Madaling tawagin. Mayroong pagkakaisa. Mga kapatid, hindi po tayo tinawag upang magpalaki ng iglesia. Kundi ang tinawag po tayo ay gumawa ng disipulo. Hallelujah. Nakakalungkot po kung anong nangyari doon sa 40 million people that have been lost. We serve God with great trepidation. Nagsisilbi po kaming mga pastor ng mayroong takot at pangingilig. We fully depend on the anointing and the guidance of the Holy Spirit for manifestation and power. Walang peke po ito. Walang peke. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, "But thanks be to God who gives us victory through Jesus Christ." Ang Panginoon lang naman po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. At makikita natin yung richness of God's grace and mercy. Ang sabi po dito sa Psalm 24 verse 16, "When a righteous person falls 7 times, and he rises again." Bakit po tayo kinukulit ng kaaway? Bakit po kayo kinukulit ng kaaway? Kahit bagsak na kayo. Dahil bumabangon kayo. Bakit kayo tinetesting? Dahil namumunga kayo. Kung walang test, walang testimony. Mga kapatid, susubukin pa rin po kayo ng Panginoon kung ano man ang inyong naabot. Maging tapat lamang po tayo. Hallelujah! Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Tulad nga po nung sinasabi ko sa inyo, nagkakagulo na sa bahay, tapos may kakatok, "Pastor, pwede po nyo bang ipag-pray yung anak ko nasa ospital?" Eh dito nga kami sa bahay, hindi pa magkaig eh. Tapos magpe-pray pa ako. But we do it anyway. We do it anyway, for the grace of God is with us. For the grace of God is with us. Life is about assignment. Nung tinanong po ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, "My food is to do the will of Him who sent me." What keeps us going? What keeps us energized? What motivates us?
It is that I have an assignment and I must fulfill it. Huwag po nating talikuran yung tawag sa atin. Huwag po tayong manghinawa. Huwag po tayong matakot. Sapagkat kapag ginawa natin ito, may awa ang Diyos, sa Diyos ang tagumpay. Sabi nga po, there will always be crisis and trials and tribulation in our life. Palaging may pagsubok, but God will carry you. To every storms of your life, God will give us strength to make it. Eventually, when you feel it, that you can. Kung hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Sabi nga po sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kapatid, mabuhay po kayo mga nagpapastor. Mabuhay po kayo mga leader ng church. Sa umaga pong ito, nais ko pong tumayo yung mga pastor. Tumayo po kayo. Tumayo po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong tawagan yung lahat ng membro ng mga nakakatayo. Mahal niyo ba ang inyong pastor? Marami po sa kanila sugatan. Kung hindi man sugatan, may tama. Marami po sa kanila, marami ng gerang dinaanan. Hindi lang nila pinapaalam sa inyo. Ngayon pong umaga, nais kong ipag-pray ninyo sila. Nais ko pong lapitan ninyo yung inyong pastor. At ipag-pray po ninyo. Pwede po ba? Pwede po ba? Sige po, tumayo po tayo. Lapitan po ninyo yung inyong pastor. Hallelujah. I-lay hands ninyo si pastor. I-lay hands ninyo si pastor. Ipag-pray po ninyo si pastor. Hallelujah. Hallelujah. Yung po mga walang nagpe-pray, pumunta po kayo dun sa walang mga may nagpe-pray. Maaari pong sila ay narito at wala silang membro. Hallelujah. Pumunta po kayo doon sa mga wala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung mga iba sa inyo, pag-pray natin sa pastoral. Mga kapatid, pag-pray natin sila.
Salamat dahil kayo ang dahilan kung bakit kami tinawag na mga lingkod ng Diyos. At kung wala kayo, walang ngayong kongregasyon at walang tupa na alagaan ng mga pastor. Kaya naman sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag magpasaway. Huwag tayo magpasaway. Kung gusto natin ang ating pastor ay umaba ang buhay, bigyan natin ng happy life para may happy congregation. Can I hear amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang malakas ang ating buhay na Diyos. Amen! Thank you so much, Pastor Ray, for that wonderful message today. And we hope that everybody makapag-keep tayo nito, uuwi tayo na meron tayong natutunan. Can I hear amen? Amen. Glory to God. May I call on Ma'am April. Back to you, Ma'am. Sabihin niyo, pa-surprise. Ay, can I hear amen? May pa-surprise po ang Ignite Admin. May mga pera po sa ilalim ng inyong mga upuan. Tignan ninyo. What? Sino yung maswerte makakita? Ayan. Meron ba? Sino na nakakita? Meron? Wala? Sino yung na-assign dito? Bakit hindi nilagay? Ito, totoo na. May parapol yung Ignite Admin. Sino gusto ng raffle? Ayan, may 3 winners today. So, sino yung nakapag-register? Lahat po ba nakapag-register? Ayun, si attorney hindi nakapag-register. Sorry, attorney, wala kang chance ngayon. So, may 3 winners tayo ngayon. So, tingnan niyo dito, may spin of the wheel tayo. Kung sino yung mas swerte at mas bless ngayong umaga, siya yung mananalo. Kung yung unang tatawagin, mananalo ng 50,000 pesos. Sino may gusto? Ayan, gusto natin lahat. Amen. Ayun. So, our first winner. And let's spin the wheel. Ayan. Kinakabahan na.
din sa unang darating mamaya. No na, dili kita mag-late-late, no. Wala pa rin mamayang hapon. But this moment, so let's have first our coffee break. Sino gusto magkape?